magaling na mag-gitara. Tapos, tingin ko nakapagawa din siya ng mga original na mga composition sa gitara. Tapos, siya po, doon na po nagsimula lahat eh. Tapos, siya na po ang nakahanap doon sa drummer tsaka sa bassist namin. Sino pa yung members? Ay, nung 4 lang po kami talaga. Bakit 5? Ito si Lance Pardo, ang aming drummer. Tapos ito si JC Vicente on bass. Tapos si Paul, ako lead. Wala lang sila ngayon yung mga Bakit 5 fingers po? Oo nga po, lagi na lang tunong ko talaga yan. Pero yung totoo po niya kasi talaga, yung 5 fingers, hindi naman po talaga tungkol sa mga daliri or kung ilang kami. Parang about siya talaga sa halaman. Kasi nung una namin binuo yung banda, leaning towards reggae po kami. Kaya parang 5 fingers. Tapos parang doon namin nirelate na yung mga halaman na may mga basta 5 leaves. Tinatawag siyang 5 fingers. Sample, ano yung mga halaman na yung 5 fingers? Ano nga ba yung mga halaman na 5 fingers? Ayan, pinag-isipan siya. Mahirap sa yung ticket. Anyway, kasi iba yung masamang connotation, di ba? Usually na-share nyo sa damo. Apo. Kayo, out of that? Out of that naman po talaga kami. Kahit yung mga ginagawa naming reggae song nung una, parang reggae love song pa din siya. Hindi siya po, parang ano. Pero fan din po ako ng mga ganong music talaga. Until now, any kind of music nyo, reggae or Hindi na po. Nag-shift na po kami simula nung nag-audition po kami sa ABS. Tapos nung tinignan kami ni Sir Jonathan Manalo. Tapos kumanta kami ng reggae. Nung kumanta din kami nung isa naming gawa na hindi reggae. Mas nagustuhan niya yung hindi reggae. Tapos simula nun, nag-lean towards na kami sa pagiging alternative pop rock. Parang tingin namin medyo mahina din ang reggae ngayon. Kaya parang doon kami umano sa alternative pop rock po. Tsaka parang mas na-enjoy din namin talaga. Sa totoo lang. Pero parang may solo ka rin ba bang balak sa'yo? Kasi pinapress mo ka ng solo. Okay lang naman din po, pero mas gusto ko po talaga may banda. Pero sa ngayon po, nag-gig pa rin naman po ako ng solo sa mga maliliit na mga venues po. Kaya sanay naman din po talaga. Kasi bago ko ma-meet yung band, bago ako mag-band dati, nag-solo na po talaga ako. So before this, anong ginagawa ko sa Nag-gig po sa mga Novaliches po. Doon po ako madalas nag-gig dati. Hanggang sa nakarating po ako ng Timog, hanggang sa naging ko po si Tito Roddy na manager po na. Sa mga Antilla, sa 4 po. Hindi ka pa sumali sa mga Sa mga singing contest, sa mga school lang po. Nanalo po ako isang beses lang, pero yung isang beses lang medyo bata pa ako nun po. kaya na sa 4? Sa ngayon po, wala pa po kaming schedule ngayon, pero sorry po. Baka magdugo. Ayun po. Ngayon po, wala pa po kaming schedule kasi sa mga Antilla po, every Friday po. Scout Torilla po. Ikaw gumagawa ng mga songs mo? Apo. Pero dun sa mga nirelease mo sa Star Music ng banda, meron din dong mga collaboration. Meron din po. Katulad ng producer namin, si Sir Gab Tagadtag. May dinagdag siya doon ng mga nakakapagpaganda din para talaga sa kanta. And si JC din, isa din siya sa composer doon sa kanta ng latest namin, yung Aminin Mo Na. Ginagawa namin yan Siyempre, sa mga banda, hindi lang naman puro originals yung kinakanta. May mga kinakanta rin kayong cover songs. Yes po. Madalas po talaga sa mga gig. Ano yung mga piyesa ninyo? Mga repertoire? Variety din po talaga kung ano po yung mga uso, ano yung most requested, tinutugtog, inaaral din po namin. Para kung sakaling may mga event din po kami mapuntahan, matutugtog namin yung mga gusto ng mga tao din. Magkakaroon ng music video yung Hopefully po, sana magkaroon po talaga. Sa akin po hindi ko pa po alam, pero magkakaroon sana po. Yung dalawang kinanta mo. Hindi, yung dalawang kinanta mo, ikaw bang sumulat? Yes po. Anong inspirasyon mo doon? Mga experience ko po sa buhay. Ano mga experience mo?
Kamusta na experience mo? Yung inspiration, sino daw yung inspiration? Ang inspiration ko, Diyos lang. yung inspiration ko po ngayon, siguro yung ano ko lang, yung nanay ko na nasa ibang bansa. Kasi gusto ko na din siyang mapauwi kaya gusto ko din magsumikap talaga. Kaya trabaho siya doon as caregiver ko yung nanay ko. Opo. Tapos yun ang ginagawa ko naman para makagawa ng ano. Pero Mga kanta. yung amin ko na ay current situation din ba ng Ayun, ginawa ko. Isa lang sa mga experience ko po at saka minsan na nangyari din po sa buhay ko. Ayaw ko nang itago pero siyempre dumating din sa buhay ko na nagtanong din ako sa sarili ko kung aalis ka na ba o mag-i-stay ka pa ba? Ang ganun po. Ano nga yung title? Aminin mo na. So, Yung first song. Sa Pantaha po. Yung first song, yun yung naman. Opo, yung Sa Pantaha po. Tungkol naman po yun sa mga ano, sa nagkagusto ka sa isang tao tapos bandang huli may someone pala siya. Nangyari na sa'yo. experience daw eh? Nangyari naman po. Pero mas parang ginagawa ko siya ng kwento kasi minsan kino-combine ko din yung mga naging experience sa mga kaibigan ko ng mga kakilala ko po. Kaya parang mas nagagawa ko siya ng kwento. Sumobya ka. Opo. Parehong bukod sa... Opo. Mga experience lang din po talaga. Tsaka mga napagdaanan sa buhay. Sino mga music director? Musical hit. Kanina may nagtanong sa akin, sabi ko si Ed Sheeran tsaka si Michael Jackson. Hindi ko nasabi kanina, nakalimutan ko. Pero naisip ko nung nakapag-CR na ako, naalala ko. Na nung mga time, nung bata ako, nung si Ed Sheeran tsaka si Michael Jackson, yun talaga yung mga nakalakihan kong mga idol ko talaga. Pero nung simula nung nakapag-gig na ako, tapos parang mas gusto ko na i-take sa next level yung pagtugtog ko. Yung tao talaga na nakapag-inspire sa akin, si JK. JK ko. Na-meet mo na siya? Na-meet mo na siya? Hindi pa nga ako eh. Gusto ko po talaga siyang ma-meet. Parang, ayun, simula nung napanood ko siya mag-perform, kahit sa mga YouTube pa lang, hindi ko pa rin ata siya napapanood ng live. Sa YouTube ko, halos lahat dati kabisado ko yung mga live performances niya. Pinapanood ko talaga kung paano siya mag-perform live. Ang galing talaga. So gusto mo yung mga parang vulgar and Apo, actually, itong pinunta ko kanina isa Pantaha, may mura po talaga. Yung tinentang ko lang kanina kasi baka hindi palabas eh. Radio edit. Ano, mas gusto mo yung may ganun? Hindi naman po sa parang may gusto. Parang nagustuhan ko yung ano niya, area niya kasi parang expressive talaga siya. Yung hindi niya kailangan itago kung ano yung nararamdaman niya talaga. Kahit hindi naman doon sa mura, kahit yung mga iba niya pang mga lyrics din. Sa demonyo. Demonyo. Ako yung demonyo din po ako. So kapag nagsusulat ka ng mga kanta, itong hold back pa nagsusulat. Sa ngayon po medyo nag-hold back pa eh kasi parang nagsisimula pa lang po kami. Parang pinipili pa rin namin yung mga marami pa kami ini-edit kunyari parang hindi okay ito sa masa yung ganitong lyrics. Papalitan po namin. Sa pagsulat mo ng kanta, sa pagbuo ng kanta, si JK lang ba yung usual mong parang inspiration or So, songwriting. sa songwriting? Sa songwriting ano sa lyrics, ganun po. Dati rin po akong naging fan kasi ng hip-hop sa Flip Top. Yung bata po ako. Actually hanggang ngayon fan pa rin po ako. Tapos doon kasi nakakapag ano sila ng mga rhymes. Kaya Flow G. Mga ganang mga rapper po. Doon din po ako nahilig magsulat, mag-rhyme sa mga salita po. Kaya ilang kanta na nagawa? Bali, 3 po. Yung pinakauna po namin, Lakas Mo, yung title po, nasa Spotify. Last year pa po namin nilabas. Kaso medyo mahirap tutugtugin kaya pagkasama ko lang po yung banda at saka po namin natutugtog po. Tsaka medyo mas rock po siya. Mas comfortable ka kapag kasama ka or gusto mo mas solo? Sa totoo lang po, mas gusto ko may kasamang band po talaga. Parang mas madali yung, mas makakapaggalaw-galaw po ako. Pero okay naman din sa akin, minsan nagsolo kung kanyari ako lang yung acoustic lang din po. Minsan. Tsaka kwento ko naman tungkol sa connection ni SB19. Si ano si... Pero ba second casting from
Yes po, SB19 si Josh Cullen. Shoutout po si Josh Cullen. Pero sa totoo lang, ayun, nasabi ko naman na kanina, hindi pa po, ayun, actually hindi pa kami nag-meet ng personal. Baka nga hindi niyo ako kilala. Ayun po. Po. Parang may time na may event yung family namin, tapos na-meet ko yung nanay niya, tapos yung pala nalaman ko na pinsan din siya ni Papa. Bali yung lolo ko, tsaka yung lola ni Josh, magkapatid. Tapos yun, ayun po. Si tita, ano naman po, Aubrey Miles, ano naman po siya, yung lola ko po, tsaka yung mama niya, magkapatid po. So parang pinsan din po siya ni Papa. Ako second cousin ko si Josh. Hindi po ba kayo nape-pressure na sa... Ay, si tita Aubrey, ano pala na, yun naman medyo nakamimit ko naman po. Pag yung mga gatherings po. Hindi siya nag-encourage kayo na mag-showbiz. Wala, hindi po. Pero alam niya ngayon na singer ka na. Meron na din po ata siyang radio, hindi pa rin. Anong sabi ko? Pero yung relationship. Wala pa. Pero napapanood mo si Josh. Opo. Isa din siya sa mga inspiration ko din po talaga. Hindi po ba kayo nape-pressure? Hindi Kasi kayo yung close, second cousin niyo, SB19 Oo nga po, pero hindi naman po natanong din po sa akin yan kanina. Ano pa nga po ako, parang proud ako, tapos nanalo pa siya ng Hip Hop Award of the Year. Congrats, Josh. Ayun, tuwa din po ako kasi may kamag-anak ako ng ganun po. Solid din talaga. Baka pwede si Aubrey Miles yung mag-appear sa music video niya. Sana nga po, tita, kumain ka na. Manawagan ka kayo. Tita Audrey, kung papanood mo to, baka naman. Sila ni Troy. Oo nga po eh. Jack, what's your other professions? Full-time musician ka ba? Or may mga iba ka pang pinagkakaabalahan? Sa ngayon po, full-time musician po talaga ako. Puro gig lang po inaatubag ko. Pero before, nag-aaral po ako ng nursing po. Pero hindi ko po natapos. Hanggang ngayon? Ako, hindi pa po. Second year po. Sa amin school? Sa Fatima po. Nagbalak ka ba na ituloy? Yes po. Parang binigyan ko lang din po yung sarili ko ng chance muna ngayon para sa music. Pero soon gusto ko pa rin po talagang tapusin kung ano na mangyari. Bakit malayo? Bakit malayo siya sa pagiging musician mo? Yung nursing ko. Yung nursing kasi parang bata pa lang po ako talaga. Naka-ano na po ako dun eh. Parang sabi na sa akin ng mga magulang ko na briefing na nila ako na okay tong nursing. Hanggang sa nagustuhan ko na din siya. Sa family niyo ba may aside kay Josh and sa direct Sa family ko mismo. Kumakanta lang po. Kumakanta lang. Mahilig lang din po kumanta. Sila papa at si mama. Tsaka yung lolo ko po. Banda. Sa ngayon, ang nakikita kong magandang, ito, Lola Amor. Okay din sila talaga. Tsaka yung banda ni Dionela. Ang galing din. At syempre yung kay JK. Bakit sila? Ang galing nila po mag-perform, tsaka yung mga nare-release nilang mga kanta talagang pasok na pasok po sa generation niya. So, sinong dream mo makakulab? JK po. Ayaw ni, ng pinsan mo, ba't hindi siya? Bakit di po siya pumayag eh? Malay mo naman. Well, similar din naman yung genre. Tama. Sanang song gusto mo JK. Siguro kung mabibigyan ng chance na makagawa kami ng song, yung bagong original po. Ano mga pinaperform mong song ni JK? Tere po, tsaka buwan, halos ano. Yun sa mga gigs niya. Opo. Mga ano niya, demonya din po. Sample ng JK. Any song ba? Tere po. Oh, di ba? Nakakaputang ina, tayo'y lumilipad, at ako'y iniwan mo. Di
Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo sa Thank you. Sige po. Hindi ba kapag may mga solo commitment ka, hindi ba, kumusta yung relationship with the band? Naunawaan ba nila? Ako, na- as a solo Open artist, naman po sila sa mga ganun. Pag mga ano, minsan hindi din sila available. Pero pag mga importante talaga. Siyempre, commitment talaga. Napag-usapan din naman po na namin. Pero pag yung nangyari ganito po, okay lang din po sa kanila. So pag may mga event na ikaw lang halimbawa, kinukuha, okay. Okay, pwede naman po. Okay lang din po sa kanila. Wala naman po. Parang nabuo naman po kami sa kulitan din tapos mga open, iba't ibang mga tao. Hindi kasi kami yung nabuo na yung magkakatropa talaga. Parang nabuo kami magkakaibang buhay po talaga eh. Tapos okay naman din po sila talaga. Sayang na po to. Ngayon gusto ko sana sila nandito kaso may mga ginagawa din ko eh. Pero ba kayo mga hindi pagkakaunawaan? Sa banda, tingin ko normal naman po talaga yung ganung na may mga hindi pagkakaunawa na mga bagay. May mga times din po pero hindi namin hinahayaan na matulog kami ng mag-aaway pa din kami. Parang pinag-uusapan pa rin po. Tungkol din naman po sa music yung mga diskusyonan minsan. Hindi naman po. Wala Sa naman po. call time siguro. Totoo po. Mga ganun po. Minsan ako din nalilate din po ako. Sorry guys. Sorry. 5 fingers. Ang acting gusto mo mag-try. Opo, sa totoo lang po nung yung na-meet ko po na manager si Tito Rolly, nung nakilala niya po ako, yung na-discover niya po ako sa isang na sa Facebook po, dati nagpo-post na po ako ng mga original na mga composition ko. Doon niya po ako na-meet. Tapos, yung pagka-meet ko po sa kanya, yung gusto ko po sanang gawin talaga is umacting talaga. Kasi nung bata din po ako, high school po ako, mahilig din po talaga ako sa mga Filibusterismo, Nolly American, mga gawin pong presentation. Tapos, nung napanood niya nga akong mag-gig, parang sabi niya na mas dun try kong gumawa ng banda. Pero hindi ko pa naman din po sinasarado yung pinto ko sa pag-acting kung sakali, kung mabigyan ng pagkakataon. Sa ngayon po, hindi pa po namin siya nakikitang meron this year. Pero EP po. EP baka maglabas po kami this September. Kasi may mukha niyo. Extended play. May mukha niyo. Ilan taon ka Iba ba yun? na-discover mo kung may passion ka sa scene? Yung sa mukha niyo, nilalagay yung mukha niyo. Kumakanta na po kasi ako dati ng mga bandang pinaprint lang. 10 years old po. Ganun. 9. Tapos makapag-gitara ako siguro mga 11 or 12. Pero yun lang po, parang trip-trip ko lang din po talaga. Pero gusto ko na siya. Marami akong napapanood na banda na ano. Tapos siguro nung na-discover ko talaga na tingin ko parang meron kahit konti. Yung mga bandang 17, 16 years old nung sumasali na po ako ng mga contest sa school. Yung may isang nagtiwala din sa akin na teacher dati na para pakantahin ako doon. Kasi nung mga nahiga din po talaga ako. So ano yung first song mo na sabi mo na nalo ka? Ano yung first song mo? Hindi ko na kasi kayang kantahin ngayon. Baka kasi bata pa po. Pero ano po yan, faithfully po. Ay, meron na. Cardinal Pinero. So ilan taon ka noon nung nalo? 16 years old po. Pero sa school lang po, small school lang po. Medyo tumanda na po eh. Nag-iiba ba ang boses habang tumatanda? Yes, bumaba pa. Opo. Bumaba pa. Si Kayla Chun, di ba? At tawag doon na doon. Si Darren Sparks. Si Darren Sparks. So hindi mo na siya inusin. Iba yung boses, no? Ah, Di ba si Darren nag-iba yung minsan ko lang pinakanta ko, pinaano ko lang sa binababaan ko pag sa mga gig. Or Yung inside. kahit sa contest po, hindi na po. Iba na yung mga kinanta ko nung sumunod ng mga ano po. Kasi nga feeling mo hindi mo na siya kaya kantahin. Opo. So ano yung kwento lang ng mga ng mga hardships mo sa pag-umpisa sa Yung mga napagdaanan ko po yung mga ano. yung parang naka-inspire sa'yo na
Yung ano po, actually ito talaga yung naging ano sa akin, yung nag-pandemic po. Kasi doon din po ako nag-stop sa sa pag-aaral. Parang medyo nahirapan na din po kami. Dahil sa pandemic na din po, hindi na ako nakapag-enroll para sa susunod na SEM. Tapos nagtrabaho na lang po ako na nag-call center po muna ako para ma-sustain namin ang pamumuhay. Tapos doon din po ako lalo na parang na-inspire na sana maano talaga ako, mapagawa pa ako ng mga magagandang kanta. Tapos marinig ng mga, maparinig ko sa mga ibang tao sa mundo. And yung mom mo, alam niya ngayon na singer ka? Ako, po, proud naman po siya sa Taiwan po. Taiwan. Ilan taon na siya nag-work? Parang magto 2 years na po ngayon. Pero ano naman siya dati, parang galing din po siya Dubai tapos umuwi. Tapos after pandemic, nakaalis din po ulit siya. Meron pa rin nakita ng second class yung music. Yes, hindi pa po. Kung may pagkakataon na message, ano gusto mong message para sa kanila? Gusto mo ba? Josh. Kasi pisa mo naman siya, second class. Josh. Total, hindi naman ako iba sa'yo, di ba? Joke lang, Josh. Sobrang congratulations sa lahat ng mga achievements. Siyempre sa Hip Hop of the Year Award. And nakikinig ako ng mga songs nyo. Solid din doon pa. Tapos, ayun, sana makapag-meet tayo or sana makapag-collab tayo. Soon. Sa iyo namang tita, si Tita Aubrey. Tita Aubrey, miss you. Nagkita naman kayo nun sa? Anong kailan Opo. kayo rin nagkita? Parang workshop time nakaraan. Tapos kakilala na din pala si Tito Rolly. Siguro mga last 2 years po, nagkapag-meet kami nung binibisita niya yung mami niya. Tapos nakita sila ng lola ko. Ayun po. Nakapapanood mo ba yung mga pelikula ng Tita Aubrey? Gagang boy po. Gagang boy. So, hindi naman kayo masyadong close or... Hindi naman po masyado. Hindi tuloy. Sakto lang po. Yung minamanage ni Sir Rolly, ikaw lang ba o yung buong banda? Yung buong banda po. Halika, tanungin na natin si Rolly. Rolly, upo ka muna doon. May Ah, mga diba? tanong yung iba natin. Makikijoin din, no? Mabilis lang. Yung ibang tanong kasi Makiki- si Neil. Neil. Ano lang po ang exact kita nyo o sipat kayo Nung una ko siyang narinig, post lang yun sa, sa Facebook. May timbre kasi. Pag nasa inclined ka sa music, parang timbre pa lang, alam mo, parang meron to. You have to develop lang. Or, meron ka lang dapat marinig sa kanya in person. So, nung sinabi ko sa kanya, let's meet, gusto kita mapakinggan in person. So, yun yung time na yun na actually dito sa Davao nangyari yun. Sabi ko, ay, pakinggan nga kita kasi dito every night meron din dito nagpe-perform. So, pinapunta ko siya, sabi ko, may kakanta, di ba, minsan nagkagalan sa jam, sabi ko, go, kanta. Kumanta naman, tapos sabi ko, meron niya, kahit pa paano, pwede na to. So, madali naman kasi i-develop kung meron na eh. Ang mahirap yun talaga i-develop mo from scratch talaga. At saka, may talent yan eh. Hindi naman basta-basta agad yun. Naka-instill yan eh. So, yun. nabanggit ko na nagsasabi ko siya sa akin. Are you still pursuing? Gusto mo pa rin bang ang gawin yung karera Kung magiging madali para sa kanya yung pagsabayin yan, or halos lahat naman ngayon, nagagawa na yung ganun eh, di ba? Sa sobrang daming platforms na pwedeng lagyan ng acting, singing, possible naman. Okay naman. Open ako to. Basta opportunity for them. Okay. In terms of songwriting, pinapakailangan mo yung buhay o hinahayaan mo na sila? Meron kang konting input doon. Kasi minsan merong mali yung dikit ng sentence o kaya parang hindi makatotohanan yung istorya. Ganon. So you have to really police those things. Kasi mahirap din naman ilabas mo in public yung mga hindi makatotohanan. Dapat minsan may facts din yung songs para relatable siya sa tao. Diba? So, yun. Pero wala ka ng balak dagdagan para maging finalist. Nagtatry kami, open pa talaga kami. Talagang,
Meron, pag gusto talaga namin 5, may sessionista kami na tinatawag. Minsan umaabot kami ng 7. Ganon. So, talagang yung 5 fingers kasi talagang hindi talaga namin sa inisip na daliri. Hindi talaga namin sa... hindi siya talaga literal. Although nung simula parang ang dami na talagang, even sa Star Music, na 5 fingers, minsan diba, 4 lang kayo. So, minsan binubuo talaga namin 5 o kaya minsan nag-excess kami ng 7. Depende yan sa type ng pagtutugtugan natin, sa type ng gig. Kasi yung isa talaga kunyari, malakihan, very corporate, dapat talaga mas makapal yung songs, yung tunog, yung mga elements na tinatawag. Female member, pwede rin. Yung Female. female, pwede din, pero mas maganda kasi pag puro boys. Mas manageable, mas mabilis ang... Pag may female kasi parang minsan ang dami mo pang considerations, di ba, na tinatawag. Aalalahanin mo pa. Pero pag ang mga lalaki, pag pinatawag mo yan, ang bibilis, andyan agad, pumuli sila, bahala sila. Yung parang, yung in terms of their security, yung nila, care, mas manageable sa lalaki siguro. Pero syempre yung babae, okay din naman yun, no? Pero mas madali para sa akin yung mga guys. Wala kasi kung iniisip sa kanila pagkatapos ng gig, bahala na kayo sa buhay nyo, para meron, basta mag-inform na kayo, makakuli na kayo. Then, sa akin lahat yun. Hindi po kayo natatakot na baka mabuntis nila? Baka mabuntis na. Joke lang. Ano yung difference na you are alone ngayon na meron ka ng management? Una, since ini-enjoy ko siya, masaya rin naman sa feelings. Yung una, pag nagpa-practice sila, parang ka-join ka, kala mo band member ka din. parang ini-enjoy mo na lang kasi yung ano mo ngayon yung hindi tulad dati na kailangan meron kang kinukota, meron kang kailangan na i-deadline. Ngayon, more on parang happy ka na lang din. Pag nakikita mo sila mo nandyan, buo, nagigig, happy ka. Sir, but you're in a corporate. Oo. Advertising company. Casting director kasi ang profession ko. So, for TV commercials, events, tsaka nagka-casting director din ako for TV series sa Netflix, I1, sa Prime, yeah, HBO. So far po, how many talents that you Discover. right now po, yung ongoing? Yung ongoing. Ngayon, may 4 akong singers, including yung 5 fingers. Yung 3, under Star Music pa rin. Solo artist. Puro solo artist yung 3. Si Ty Daniel, si Nico Crisostomo, at si Brems Chavez. Lahat sila, fortunately, nasa loob ng... Musician po lahat. Puro musician. Ewan ko ba bakit naging puro, nagtulog sa music. Pero casting director po. Oo. Pero kung meron naman, marami pa naman dyan na pwede naman ipaso o kaya i-racket sa mga commercials, sa mga TV, sa mga entertainment, o kaya sa series, film, meron din. Mahigpit ka mong manager kay Lahat. Kila Jack. ang parati ko lang sinasabi sa kanila, huwag lang magsasabit ng show. Kasi important sa akin yung professionalism. Then ako sa mga kung anong ginagawa nila, basta sa alam nila yung limitations nila, okay ako. Pero yung mapapasama sila in terms of mga iba-ibang scenario, yun lang ang pinakaayaw ko. May sermon talaga yun. Stricto kasi ito sa kanila in terms of mga professional gigs, mga gano'n. Kaya lahat ng klase ng namin, mas doon ako nakatuon sa kanila. Pwede silang magka-girlfriend. Sa girlfriend, hanggang kaya nilang i-manage yung sarili nila, okay lang. Kasi bilang casting director na ang dami-dami kong experiences na may mga talents na sumabit sa kanilang profession because of mga relationship na hindi na manage. Mga artista na ba yun ngayon? Yung iba, parang hindi. Wala na sa level. Nahandle ko rin
Oo, yung first TV commercial appearance ko, ako ang naghandle sa kanya. Bagets pa siya. 18, 19 years old. Wala pa siya sa ABS, wala pa. Wala pa. Oo, wala pa. Wala pa siya sa indie noon. Kasi nung nasa indie, parang sinasama pa siya sa indie. Wala pa siya. Bali na una yun, mga around 1989 yun. 99 ba yun? 1999 siguro. Yun yung first appearance talaga ni Coco sa TV commercial. Nare-recognize ka naman ni Coco. Ay, oo. Hindi siya nakakalimot. Siya, anytime na mag-message ka sa kanya, sumasagot naman. And nung inopen ko yung training center ko, si Coco yung talagang nag-volunteer to help me i-promote yung school. So nagsalita siya ng 5 minutes na video sa YouTube para i-promote yung school. So I'm so grateful din. Very grateful din siya sa akin. Ako din, yun din sa kanya. Mabuti siyang tao. Hindi siya